Hello mga amazing kababayans, ako po si Mark and welcome sa ating second episode ng The Amazing Filipinos in Singapore podcast. And today, makakasama natin ang isa nating kababayan na nagpursige sa buhay upang makamit ang pangarap. Bunga ng matinding determinasyon at tiwala sa Diyos, nakapagtayo siya ng sarili niyang lechon restaurant dito sa Singapore. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Crisanto Vibal. Thank you. Magandang araw po, sir. Good afternoon. Thank you very much. Welcome to the show. Salamat. And thank you for joining us. And sige, simulan na po natin ang mahabang kwentuhan. Saan po kayo sa atin sa Pinas? And kwentuhan niyo naman po kami about your family background. Thank you very much, Mark, for having us here. Taga Baguio City ako. Doon ako pinanganak. Nag-aaral ako doon hanggang high school. Ang aking mga magulang ay parehong profesor sa Benguet State University. And then, doon ako lumaki. Pagkatapos nun, lumipat na kami Los Baños, Laguna. Napakasimple ng kabuhayan namin. Sa katotohanan nga niyan, nung elementary kami, nakatira kami sa housing ng parents namin sa La Trinidad, Benguet. Ano siya? Bundok talaga. Walang ilaw, walang tubig. Tapos pinapaligiran kami ng coffee plantation. Napakasaya ng childhood namin. Kasi despite walang utilities, na-enjoy namin yung nature. So, masasabi ko na very active saka outdoor ang kinalakihan kong nung kabataan. Ano pong course ang tinake niyo sa UP? Chemical engineering. Paano po kayo napunta sa Singapore? Dati pa lang gusto ko na mag-Singapore kasi una, malapit sa Philippines. Ako kasi filial ako eh. Gusto kong umuwi kasama ang pamilya. At the same time, gusto ko ng bansa na English-speaking sa progresibo. So, nalaman ko na may brads din ako dito nag-work. So, nainganyo talaga ako mag-Singapore. Akala ko, sandali lang. Sabi ko sa kanya, 2 weeks lang, may trabaho na ako. Hindi ko naman sa pinagayabang na gano'n ako kabilis makakahanap ng work. Talagang 2 weeks lang yung allowance ko. Pumunta kayo dito, 2 weeks lang talaga. 2 weeks lang yung pera ko dala. Oo. Sa awa ng Diyos, 3 months na wala pa akong trabaho. Kailangan ko na umuwi. Oh, so umuwi po muna kayo? Umuwi pa ako. Yun ang unang failure ko sa Singapore. Okay. So after 3 months? Umuwi na ako kasi no further extension. Alam mo naman na alam limited ang stay natin sa foreigner dito. Turn of the combo kayo? Oo. Okay. Ano to, 2008 kayo bumalik or? Hindi, bumalik ako after 3 months. After 3 months din? Talaga yung mindset ko nun. Talagang? Sa tingin ko kasi, nung panahon nun kahit kulang ako sa resources, yung mindset ko, sabi ko, dito talaga magtatrabaho. Maski anong mangyari, hindi ko nakita yung sarili ko magtrabaho sa ibang bansa o ibang lugar. Talagang nagustuhan nyo na yung Singapore? Nagustuhan ko na. Yung pagdating nyo dito, paglapag nyo from Pinas, ano po agad yung mga napansin nyo sa Singapore? Alam kong malinis ang Singapore. Yep. Alam kong stricto dito. At alam ko na pag dito ako tumira, magiging mas disiplinado ako. Na irespeto natin siyempre yung batas, na dito na nananaig yung justice, di ba? Hindi importante kung sinong kilala mo, importante kung anong kakayanan mo para umasenso ka dito. Sa tingin niyo po ba, bakit maraming pupunta ng ibang bansa? Bukod sa economic side, obviously mataas yung salary. Pero tingin ko, in general kasi, ang Pilipino, nagtatrabaho yan para sa pamilya eh. Diba? May tayong hope na may ahon ng pamilya sa kahirapan, na maabot yung mga pangarap natin. And madalas, hindi natin nakikita na maabot natin yung sa current situation natin sa Pilipinas. Hindi ko naman sinasabing hindi pwede. Nagkakataon lang na may opportunity sa ibang bansa. Kaya maraming lumalabas. Ano pong industry kayo unang napasok yung job niyo dito sa Singapore? Yun, magandang tanong yan, no? Kasi una, hinap kong work pang Chem-related chemical work. engineer. So, hindi ako makapasok kasi kulang ako sa experience eh. Kaya, ang nakuha kong work, actually, kaisa-isa kong work bago ako nag-business. Corporate sales. So, I work with a company na nag-organize ng regional events, conferences for C-level management.
So yun yung naging work ko for 9 years. Kumusta po yung work? Kasi syempre, Pinas din, nag-Singapore kayo. Ano po yung mga nakikita niyong difference? Siyempre gusto mo magpursige. Nasa bansa ka na competitive. So alam mo na dapat ibigay mo yung pinakamahusay mo, pinakamagaling mo. So nung panahon na yun, since sales to nature ng role, mataas yung expectation, medyo stressful. Pero sobrang grateful ako nun. Kasi kahit medyo mababa yung salary nun, sabi ko, importante, natupad yung una kong dream, maka-work sa Singapore. Kasi magtrabaho ka ng maigi para mag-progress ka. Yung first step, andun na. Tapos, nung naka-work na ako dito, ang second step ko naman, makakuha ng permanent residence. PR. Para hindi na nila pwede paalisin dito. Yung 2000, anong year po kayo nag-apply ng PR? 2008. Medyo maluwag pa po yan before the 2009. Kasi nung panahon na yon, kung di ako nagkakamali, nagkaroon ng financial crisis noon. 2009? Tapos, humigpit na kasi dumami siyempre yung gustong mag-apply ng PR. So, 2009 onwards, medyo mahirap na makapag-apply. So, anong year po kayo na-apply? Nag-apply ako July 2008, na-approve ako December 2008. Halos pares lang po pala talaga tayo. From being an employee, paano po napasok yung, magtayo kaya ako ng business ng lechon? Paano po ba? Bakit po lechon ang naisip niyong business? So, madaming reasons. Isa sa mga personal reasons ko kung bakit lechon, kasi hindi namin na-afford din ng kabataan ko. So, never bumili ang magulang ko ng kahit lechon meal. Kahit anong lechon, wala. Kung nakakain akong lechon sa special occasions, sa labas. Kaya sabi ko, kung magtatayo ng business, might as well magtayo ka ng business na hindi mo na gagawa sa bahay. Na something special na hindi magagawa ng customers mo sa bahay. And at the same time, yung lechon kasi, yun yung isa sa mga nagsisimbolize ng special occasion sa Pilipinas. Yes. So, dalawa yung pakay mo dyan. Una, siyempre mag-cater sa Filipinos and at the same time, i-showcase yung offering natin, yung pagkain natin sa Singaporeans saka sa mga foreigners din. Paano yun? Ano po bang nangyari? Nag-quit kayo ng work or naglilitsyon kayo? Paano po ba? Ganito yan. So, nung 2016, early 2016, bumalik ako dito, nagtrabaho ako for 6 months sa Europe. Tapos pagbalik ko dito, medyo hindi na maganda yung performance ko. Sa totoo lang, sabi ko, parang panahon na para lumipat ng ibang kabuhayan. Tapos naisip ko, ba't hindi kaya mag-business? Kaso, kagaya ng madaming tao na gustong mag-isip na mag-business, wala naman akong puhunan. Kasi kung ano man yung kinikita ko, hindi mo nakapag-ipon ng madami. Kasi sa amin, sumusuporta sa pamilya namin. So sabi ko, ba't hindi ko subukan mag-loan? So nag-loan ako. Niloan niyo po yung business, yung capital niyo? Capital sa 4 na bangko. 4 na bangko? Kasi wala naman akong puhunan. Hindi ko na mahihintay na makapag-ipon ako ng certain amount to finance the business. Kasi pag ginawa ko yun, una, sobrang tagal. Pangalawa, baka huli na sa market, di ba? So nag-loan ako sa 4 na bangko. Tapos katuwang yung business partner ko dati, nag-resign ako sa work ko kasi ako yung sa operation side. Okay, kailangan ko matutunan lahat ng tungkol sa kasi hindi ko naman talaga alam yun eh. Wala naman akong alam tungkol doon. So, gaya ng maraming bagay na gusto mo matutunan, simula ka sa wala. Tapos pinag-aralan lang. Nag-loan kayo, wala kang masyadong alam sa lechon. Wala talaga. Ano po yung mentality nyo? Kasi sobrang risky po ng ginawa nyo. Saan nyo po ba hinugot yung lakas ng loob para simulan tong business na to? Sa tingin ko talaga, yan eh. Mindset yan. Yung may gusto kang gawin, pag nakita mo na yun yung gusto mong puntahan, kahit minsan hindi popular yung strategy mo para maabot yun, susubukan mo, di ba? So, tama ka na risk taker talaga ako. Kasi sabi ko, ano ba namang pinagkaiba nun? Kunwari ngayon, nung bago ako mag-start ng business, wala naman akong ganong pera.
nag-loan ako, tapos for whatever reason na hindi ako mag-succeed. Ganon din. Ang ending nun, wala pa din, di ba? So, ang pinagkaiba lang, pag hindi ko sinubukan, 100% na hindi ako magsasucceed. Kasi hindi ko sinubukan eh. Diba? So, talagang nangahas lang ako. Medyo mapangahas lang yung panahong yun. Wow, talagang impressive yung mindset niyo, sir. Kasi coming here from Singapore, it's a risk na eh. Oo. Then making a business out of loan is sugal na siya talaga. Pero kayo talagang ni-risk niyo yun kasi nagtiwala kayo dun sa abilidad niyo. Oo. Masasabi mo yun kasi unlike many professionals sa Singapore na nagpo-progress sila kasi siyempre tumataas yung salary, yung sa industry namin, highly dependent sa commission. So talagang mababa yung base. So siguro sa akin, talagang it's a huge factor na total, hindi naman sobrang taas ng salary mo, you might as well aspire na magkaroon ng business and hopefully generate a little bit more. Mas nakita niyo yung future niyo kung magbi-business kayo kaysa mag-stay sa company na parang wala namang masyadong improvement in the next few years. Totoo. Okay. Saka, so kailangan kong mag-undergo ng shift. May tatawag na transition yan eh. Mula sa employee mindset to employer mindset. So nung nagsimula kami, siyempre, magsisimula ka pa lang, hindi ka pa naman pwede mag-hire ng madami. Yes, diba? yes. So talagang hands-on nung trabaho namin. So nag-open kami Anong year po? Anong May year po ito? 2016. May 2016. So, tapos sa sobrang swerte ko naman, June 2016, operahan ako sa likod, sa spine. So, Na-operahan po kayo sa likod. Ano pong nangyari? May slip disc. Slip disc. So, imagine mo, nung na-operahan ako sa likod, sabi, hindi na muna makapag-basketball. Kasi nagba-basketball ako. Kaya nga, basketball na 2 years ako hindi nag-basketball. Talaga. Pero after a couple of weeks yata, kung hindi ako nagkakamali, naglitsyon na ako ulit eh. Kasi kailangan wala namang ibang gagawa. Minsan walang choice eh. Wala pa naman kaming empleyado gano'n. Kwentuhan niyo po pa kami. From an employee, ngayon business owner ka na. So ano po yung expectations niyo versus reality? Napakagandang lesson yan sa lahat ng entrepreneurs saka mga taong gusto magnegosyo. Na natutunan ko over time na dapat ang mindset mo is a work in progress. So, ibig sabihin, siguro may pinlano ka o strategy ka sa simula, may mga expectations ka, embrace mo na karamihan doon hindi matutupad. Tapos, adjust ka lang ng adjust. O nakita mo na, mali pala yung nakala ko ganito, adjust ka. Tapos, matuto ka din na siyempre maging open sa learnings. Kasi madaming tao pag may mga failure, may pag hindi umubra o kunwari, hindi pumatok, masyado silang maagang sumusuko. Ikaw, ang sabi ko, hindi naman to short term. This is a long-term decision. It's a long-term opportunity. So, kailangan mo talagang pagtrabahuhan. At nagpapasalamat ako sa napakadaming tao na tumulong sa along the way para mag-succeed. Sir, paano pong nangyari nung first year? Kumita na ba kayo? Hindi kami kumita. Hindi kami kumita. Alam mo, sa totoo niyan, kinailangan kong magtrabaho ulit, magkaroon ng day job to support my basic needs. Kasi hindi kami kumikita eh. Okay. Kasi ang Singapore, ang number one advantage of doing business in Singapore is that it's the top business-friendly country in the world. Madaling mag-open ng business. Ang gobyerno nandyan, suportahan ka mag-open ng business. Ang challenge, mahal ang overhead. Mahal ang rental, mahal ang labor. So sa simula talaga, ang setup namin is very lean. Lean, sa Tagalog nun, kami lang gumagawa halos lahat. Kasi wala ka pang kakayanan na mag-employ. Tapos, nung simula kami, 3 simpleng kubo lang galing IKEA na IKEA. Tapos, yung parang 10 na kubo. Okay. Ang alam ko 24 seats lang kami kasi tama kasi 8 seats per tent. Tapos hindi pa namin mapuno-puno 'yon. Oo, kasi yung inuupahan naming pwesto
medyo tago siya. Hindi siya sa Central Business District. Kaya, yun yung challenge namin. So, kailangan ng time para ma-encourage o ma-engganyo yung mga customers namin na dayuhin. Ilan po yung mga tao nyo nung nagsisimula kayo? Nung panahon na yun, siguro mga 4 lang kami. 4 o 5 lang kami. Kaya may mag-absent na isa, malaking kawalan na. Kaya nung panahon na kinailangan kong bumalik sa corporate work, may share ko lang, no? Sige po. Corporate work ko, naka suit and tie ako. Nakasutin. May panahon na kailangan ko muna umuwi, magpalit ng damit na pang Kasi lechon. Maglilechon ako, babalik ko ang bahay, pagkatapos suit ko yung suit ko. Tapos babalik ulit ako. Babalik ulit. Oo. Ang laki ng mga challenges nyo, pero pag meron ka talagang goal in mind, I think hindi mo masyadong mapapansin yung mga challenges eh. Mas nakakapagpatibay pa to really succeed and to do something na sa tingin nyo talaga makakatulong sa inyo in the long run. Ang gusto ko pong itanong, anong year kayo na masasabi nyong, aba, mukhang medyo bumibenta-benta na, marami nang nakakakilala sa lechon ah. May nangyaring napakaganda nung October 2017. 2017. So kung matandaan natin, nag-open kami ng May 2016. No October 2017, meron kaming meeting sa UP Alumni Association. Okay. May gathering, may event kami. Ang guest namin nun, si Thinking Pinoy, si RJ Nieto. Si RJ. Isa siya sa napakakilala na Yes. na vlogger, na influencer nung panahon ngayon. Tapos, hindi ko naman inakala na ganun kalaki yung impact. So, nasa office ako nun. Nag-post ako na sinasabi na si Thinking Pinoy, si RJ Nieto, ay magdi-dinner sa Don Lechon. Kayo po ang nag-post? Nag-post ako sa Facebook. Okay. And then, bukas ng gabi, alas 7 ng gabi. So, pinost din ni Thinking Pinoy yun, ni RJ yun. Pagkatapos ko ng lunch break ko, pagbalik ko sa Facebook ko, may 500 plus na notifications. Ako naman si walang alam sa IT, nagmagaling. Sinabi ko, uy, may glitch yung Facebook. Ano to? May glitch. Kala nyo ba? Pagtingin ko, yung pala, yung mga followers ni Thinking Pinoy, nakita yung post, ang comment nila, they tag all their friends. Sabi, punta tayo. Puro ganun ng comment. Tag ng friends, punta tayo. Ngayon, ito yung magandang problema namin. Kasi, konti lang customer namin eh. Hindi kayo sanay ng madami? Hindi kami sanay na madaming niluluto. Ngayon, kung ilan man kami nung panahong yun, at kung alam man nang pwede namin pagkain nun, tumawag na ako sa team namin. Sabi ko, bukas ng gabi, lahat ng iluluto. Lahat ng isasaing. And we were pleasantly surprised. Ang daming tao. Siguro mahigit 300 yung tao. 300? Daming tao. Eh, paano po nagkasya yun? Kasi alam ko yung place eh. Hindi sila pumunta para sa pagkain. Pinuntahan nila si Para Thinking makita. Pinoy. Kasi si Thinking Pinoy, meron siyang parang balitaktakan eh. Yung mga ask him anything. Okay. About it could be political, Yes. political politics related. Yes, It could be whatever question na hinihingan siya ng opinion. At masasabi ko, malalim ang mga sagot niya. So, nagustuhan siya ng maraming kababayan natin. Yun ang naging turning point. Naging turning point yun. Then after, dumami na exponentially yung customers namin. Kasi yung mga taong malay binalang may Don Lechon dun sa gilid ng building, tapat ng ilog sa dulo. Yes, sa dulo talaga. Kasi pagpasok mo doon, iba-ibang mga kainan yung makikita mo. May Vietnamese, may mga Thailand ba doon. Tapos sa dulo pa pala yung Don Lechon. Dulo kami. Kasi yun lang kaya namin maupahan. Sabi nga ng customer namin, Sir, parang ayaw niya magpahanap. Kasi tagong-tago. Kung di pa dahil kay Thinking Pinoy. Tapos napansin ko na napakalaki ng impact. And kami in Don Lechon, we are eternally grateful kay Thinking Pinoy, kay RJ Nieto, sa UP Alumni Association,
Dahil, kundi dahil sa kanila, hindi namin ma-reach yung customer base na nakadiscover nung Don Lechon nung panahon yun. So yun, si Thinking Pinoy talaga po pala yung turning point nyo. Siya po talaga yung pinadala tunay. para makilala yung Don Lechon. Siya pong tunay. And madami din. Pagkatapos may mga artists, may mga banda. For example, South Border. May popular band din na bumisita sa amin nung there was a time may One Music Festival, si Ben and Ben. Pumunta po sa inyo si Ben and Ben? Wow. So we're very grateful sa lahat ng Filipino artists, bands, musicians na pupunta sa Don Lechon at talagang tinulungan kami na makilala kami ng mga kababayan natin. Yun na po pala talaga. And yung starting point na kahit pa paano, eto na. Nagbunga na yung mga pagsisikap nyo, yung mga failures, eto na. At least kahit pa paano, nagkakaroon na ng talagang total direction. Totoo. Kasi sa business, pag magtatayo ka ng business, yung simula niyan, parang survival stage yan. Kailangan mo lang maitawid. Pagkatapos mo ng survival stage, dahan-dahan ka mapupunta sa growth stage kung saan may group of customers ka na alam mo, susuportahan ka, tatangkilikin yung pagkain mo, kumbaga hindi ka ma-zero. Tapos pagkatapos nun, hanggang magtuloy-tuloy na, hopefully, hanggang mag-expand ka kung ano man gusto mong gawin. Pero yung survival stage, yun ang critical. Kasi madaming umaayaw sa stage na yun. Yun lang naman talaga mahirap sa simula. Then after that, medyo, ayun na. Lahat naman ng bagay na magaling ka ngayon, mahirap yun nung simula. Yun, naniniwala ako doon. Saka, sabi ko nga, hindi naman ako pinanganak na mayaman. Mahirap lang kami. Ano ba naman na tiyagain natin to? Itawid natin to. So, malaking factor yun. Kaya, kumbaga, in-embrace natin na alam natin na hindi siya maging madali. Alam natin na dadaan tayo sa process na ganyan. Kaya, siguro, in-anticipate ko na din na ready lang. Ready lang kahit anong mangyari. Tuloy lang. So, eto na. Kahit pa paano, medyo, syempre, kumikita ng Don Lechon. Paano po nabago yung pagkakaroon nyo ng business na profitable yung buhay nyo, sir, in overall? Alam mo yung nung stage na medyo kumikita na, ang pinaka-grateful ako yung dumadami yung kasamahan ko sa work na alam mo, siyempre, nakakapagbigay ng employment, ng kabuhayan, malaking bagay. Pero pinakamalaking bagay yung customers mo eh. Pag nakita mo na, wow, special nito. Masarap to. At lalo na yung mga Singaporean, saka foreigner na kailangan mong ma-educate na ano ba tong pagkain ng Pilipino? Sarap pala nito. So yun yung mga bagay. So bukod sa financial, yun talaga yung isa sa very fulfilling ng panahon na yun. Kasi alam mo na may natangkilik ka na ng mga customers mo. Not only Filipinos. Totoo. Saka nagkakaroon ng appreciation yung mga locals na, wow, eto pala, isa pala tong, masarap pala yung food rin ng mga Filipino. Totoo yan. Kasi eventually, na-realize namin na hindi pala kami nagbebenta ng lechon. Hindi pala yun ang talagang binibenta. Kasi as you grow your business, kailangan ma-establish yung why. Yung why part ng business. So, na-realize namin na ang pinoprovide pala ng Don Lechon is yung amazing lechon gastronomic experience. Sa madaling sabi, pagpunta nila doon, masaya sila, proud sila, kasi nasasagapan yung mga locals, mga Singaporean, mga foreigners. So, yung experience na ibabaon nila. And naturally, i-recommend nila sa ibang tao. You realize na what you're serving is not only a product, but a service. The experience. And the experience. Yung kanilang dining experience. Pinoy experience. Totoo. Kaya, isa sa mga hina-highlight namin sa Don Lechon, at yung we transform every celebration
into a grand feast. Oh, grand feast. Hindi lang siya basta pagkain. Hindi lang siya tungkol sa masarap na pagkain. Tungkol to sa feast na pagsasaluhan ng pamilya, ng magkakaibigan, na talaga namang may pagmamalaki mo sa mga ibang tao, sa ibang lahi. Ngayon po, I mean, nag-start kayo sa 4 na tao or ilan na po ang tao ng Don Lechon as of now? Sa ngayon, siguro kasama yung mga nagpa-part-time sa amin, siguro po 16. 16. And I believe meron po kayong bagong branch. Yes. Yung bago naming outlet sa East Village Mall, malapit yun sa Tanamera MRT. Malapit sa Changi General Hospital. Yes. Of course, now na nagkakaroon na ng success yung Don Lechon, kumusta naman po yung mga employees niyo, sir? Alam mo, nung nagsisimula kami, konti lang namin. Saka, isa sa pinakamalaking challenge namin yung manpower. Kasi kailangan mo makahanap ng group of people na naniniwala sa business, may malasakit, saka nandyan para katuwang mo na palaguin yung negosyo. Nung unang 2 taon namin, hirap na hirap kami dyan. Ngayon, very grateful ako. Very grateful ako. Sa tingin ko, isa sa pinakamalaking blessing ng Don Lechon, yung team namin. Ngayon, yung team namin, solido. Nagtutulong-tulong kami. And isa bagay na kinatutuwa ko, na-encourage din yung mga kasamahan ko sa Don Lechon na magkaroon din ng kanilang negosyo. Meron kami mga desserts, for example, leche flan, ube, puto, maha blanca. Meron kami mga pagkain na beef tapa. Provided yan ng mga staff namin, negosyo nila yan. At guaranteed business to. Ito yung business na hinahanda pa lang nila, mababayaran na. So natutuwa kami na na-appreciate nila yung pagkakaroon ng entrepreneurial spirit na bukod sa pagiging empleyado, na-develop din na magnegosyo ako. Aligned to sa Don Lechon, it would complement yung mga sinaserve namin sa menu namin. Kaya ang dami naming masasarap na dessert ngayon eh. Asa mabenta? Pagdating ng mga produktong desserts namin sa tindahan, mababayaran agad yun. Tapos, bukas makalawa. Meron na naman ulit kasi mabilis ang ikot. Kaya napakasaya. Napakasaya naming lahat. Wow. Kasi kumikita ang bawat isa na nag-set up ng kanilang desserts business. Sa Don Lechon, yung mga dessert doon is tinda ng mga empleyado nyo. Tinda yun ng mga empleyado namin. So sila may gawa nun. At guaranteed considered sold. So pagdating pagka-deliver, bayad na agad. So unlike normal na business setup na consignment or minsan magbabakasakali ka kung mabibenta ba to, gawa ko ng ganito kadaming produkto. Tapos minsan kasama talaga yung frustration na ang dami kong ginawa, hindi na benta. Dito wala. 100% mabibenta at bayad. First time ko lang yata yan, sir. So talagang ang galing. Kumbaga kasi kahit papaano pag empleyado ka, hindi lang work mo as an employee ng Don Lechon. Meron ka lang something to look forward din. Totoo. So at least na-share nyo sa kanila yung learning nyo and your vision nyo to really go into business, and at least talagang excited sila to work with you. Totoo yan. Dapat tulong-tulong na tayo na magtagumpay. Tapos, kung ito ba ay magagawa na sa Don Lechon, bakit hindi? Bakit hindi? Thank you, sir, for sharing that with us. Salamat din. Siguro last question na. Tinatanong din kasi namin to sa lahat ng mga guests namin and magiging guest pa namin. And the question is, what makes Filipinos great? Filipinos are great because we're resilient. Nanggaling tayo sa Pilipinas, may pagsapalagan tayo punta sa ibang bansa. That itself speaks a lot. Na pumunta tayo sa ibang bayan, magtrabaho, magpursige,
mag-fail, babangon ulit, susubok ulit, lalaban ulit. So, isa yun sa mga bagay na na-observe ko sa mga Pilipino na pinagmamalaki ko din. At inspired din ako. Kumbaga, nung nagsisimula kami ng business, ba't ka naman susuko? Yung kababayan mo nga, kinaya. Isa sa mga bagay na nagbibigay sa akin ng reminder na pag mga kababayan natin na gusto natin magtagumpay. Kasi karapat dapat sila magtagumpay. Na ginawa nila ito hindi para sa sarili. Kadalasan sa pamilya. Kadalasan para maiangat naman yung kabuhayan. Kadalasan para yung anak nila makatapos. Makapagpagawa siguro ng bahay. At ang nais ko sana, magbunga to. Na yung kanilang paghihirap na magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Pagdating ng panahon, hindi na kailangan ng anak nilang mga ibang bansa para lang kumita ng tama. So, yun siguro na dapat natin talagang pagkatandaan na at lagi natin ipagmalaki, ipagpasalamat sa Diyos palagi na nandito tayo, we're blessed. Nandito tayo and to help others. Kasi you are blessed to be a blessing to others. Yun ang gusto nating i-share sa mga kababayan natin, sa mga kababayan natin na nagbabalak magtrabaho sa ibang bansa, kababayan natin naghahanap ng trabaho, mga kababayan natin gusto magnegosyo. Magtatagumpay kayo. Naniniwala ako na eventually magsasucceed kayo. Be resilient. Talagang embrace natin yung mga pagsubok. Part 10